Oo, ano ba 'tong balita natin? Diyos ko, may patutsadahan na naman na nagaganap. Ito talaga si Franz Castro, putang ina nito. Hindi pala si Franz Castro ito, si Claire Castro pala 'to. Hayop 'yan. So may patutsada itong si Claire Castro. Putang ina nito, inggitera. O inggitera tong hayop na ito. Ba't hindi ka mamasyal sa Manila, so putang ina mo ka? Para hindi mo pinapansin yung pag-alis-alis ni Inday Sara. Hindi, humihingi ba sa'yo ng pamasahe? Pukin ang ina mo ka? Kami nga ayaw namin sa pagmumukha mo dyan. Sinusweldohan ka ng taong bayan. Putang inang yan eh. Nagre-reklamo ba kaming hinayu pa ka? O so ito, gigil na gigil siya dahil si VP daw ay panay daw ang biyahe. Putang inan to, dahil daw nag-birthday daw doon sa Hague. Tarantada ka pala eh. Putang ina mo yung tatay mo, daling ko sa ibang lugar. Tingnan ko lang kung hindi ka maulol. Daling ko yung tatay mo sa sa Somalia. Putang ina, ikulong ko ron. Tingnan ko lang kung hindi mo piliti magpunta ron kahit buwan-buwan. Lalo na kung yung tatay mo uugod-ugod na. Oh, ikaw gusto mo gawin ko kaya sa iyon, yung pamilya mo, ilayo ko sa iyo. Pupuntahan mo hindi. Kahit may trabaho ka, pupuntahan mo yan. Tanga ka ba? At saka yung pagpunta-punta ni Inday Sara diyan sa sa Amsterdam, sa Hague, at umattend sa kung ano man kailangang i-attend dyan para lang maiuwi si Pangulong Duterte, para sa bayang Pilipinas yun. Kasi nakita nyo naman, ang daming mga Pilipino ang lumabas ng kanilang bahay para samahan si Pangulong Duterte nung birthday niya. Yung mga prayer vigil para sa kanya, maiuwi siya dito. Putya, para sa bayan yan. Binabawi lang namin, Claire Castro, yung putang inang ginawa ninyo na mga hayop kayo dyan sa gobyerno. Binabawi lang namin yung tatay namin dahil ipinatapon nyo, mga kupal kayo. Kahit na may batas naman na gumagana dito sa Pilipinas, putang ina, pinatapon nyo sa ibang bansa para litisin sa ibang korte kung di ba kayo mga hayop. Putang ina ninyo, mayroon kayong eroplano na binayaran, taxpayers money ang ginamit nyo para ipag-traidorin itong si Pangulong Duterte. Tapos ngayon nangangailangan yung mga Pilipino dyan sa ibang bansa na may magsundo sa kanila, lalong-lalo na yung mga nasa delikadong lugar. Punyeta kayo. Hanggang ngayon, wala pa kayong ginagawang mga hayop kayo. Oo, totoo. Wala silang ginagawa. Oo, wala talaga. Anong ha? Putang ina, parang sinasabi mo, hindi ka naniniwala sa akin ha. So ito, may patutsada na naman itong kupal na ito sa pag-alis-alis ni VP Sara Duterte na akala mo siya presidente ng Pilipinas. Putang ina ka, hindi nga nakikialam si Bongbong Marcos eh. Ikaw pa nakialam, hayop ka reyna ka ng fake news, inayupa ka. Ikaw yung kupal na nagkakalat ng 7 pesos na bigas ni Pangulong Duterte. Ha, 7 pesos na bigas, putang ina, mahina ang kokote mo. Hindi mo naintindihan na yung presyo ng bigas, yung sinasabi niya na yung total na presyo ay mabawasan pa ng 7. Gunggong. Hindi sinabi maging 7 yung presyo ng bigas dahil alam naman ni Duterte hindi posible yun, katulad ng amo mo. O pakinggan natin itong sasabihin nitong aso ni BBM na putang ina, itong kung nagsayang ng perang taong bayan kay Larry Gadon, mas malaki ang nasayang na pera ng taong bayan dito sa hayop na ito. Dahil imagine mo itong hayop na ito, hayop talaga to eh. Walang naibalitang mabuting ginagawa ni Bongbong ito. Lahat puros patutsada sa mga kalaban ng mga Marcos. Oh, pakinggan nyo. Patutsada ang palasyo sa sunod-sunod na personal trips ni Vice President Sara Duterte sa ilang bansa. Para sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, live si Maricel Halili. Maricel, ano ba itong bagong sinabi ng palasyo tungkol kay Vice President Sara Duterte? Ruth, kung meron mang malalabag si Vice President Sara Duterte, yan ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sinabi yan ni Palace Press Officer, Undersecretary... Unang kapal mo. Putang ina ka, hindi ka nga binoto ng taong bayan kung makapagsalita ka sa binoto ng pinakamaraming mga Pilipino sa history ng eleksyon sa Pilipinas. Kupal ka, Claire Castro. Tangina mo, wala ka namang alam. Puta, nilagay ka nga lang dyan ni Bongbong kahit tatanga-tanga ka eh. Dahil ang requirement para maging spokesperson ka, yung mabaho lang ang hininga. Yung bibig mo, parang dyan lumalabas yung ebak mo, ganyang kadumi. Yung bunganga, basta ganyan ang ang qualities na meron ka, pasado ka.
Ba't ka nagdidesisyon? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Kung personal na opinion mo yan, putang ina, sa asawa mo sabihin. Sabihin mo sa asawa mo, sabihin mo sa vlog mo, sabihin mo sa pinsan mo. Pero kung putsang na sinasabi mo sa Malacanang, nandiyan ka pa sa pedestal, ibig sabihin yan din ang posisyon ni Pangulong Marcos. Tayo na, baka naman mamaya, posisyon mo lang yan. Hindi naman yan ang posisyon ni Pangulong Marcos. Ikaw ay mouthpiece ng presidente. Katanga-tanga mo. Hindi mo alam ang trabaho mo, mouthpiece. Ibig sabihin, kung anong sasabihin mo, yun ang sasabihin ng presidente. Hindi pwedeng personal na opinion mo yung ibibigay mo dahil hindi ka namin pinapasahod para magbigay ka ng opinion. Kung gusto mo mag-opinion, kupal ka, doon ka sa tindahan ng nanay mo. Mag-live ka doon. Tapos sabihin mo lahat ng gusto mo, wala kaming pakialam. Pero kung gagamit kayo ng pera ng taong bayan para sirain lang yung mga kalaban, ba't ko sasabihin pera ng taong bayan? Lahat ng sinisinghot mong hangin punyemas ka, diyan sa Malacanang, putangin na yan, you owe it to the people. Tao ang may-ari sa inyo. Mga Pilipino ang may-ari sa inyo. Pati tubig na iniinom mo, pati pangkaw-kaw mo dyan sa sa pichiching mo. Oh, lahat dyan, tissue na pinapapahid mo dyan sa tumbong mo. Lahat dyan. Basta nandiyan ka sa Malacanang, galing yan sa bayang Pilipinas at sa mga Pilipino. Oo, makapalang pagmumukha mong hayop ka. Kaya wag kang magsalita umasta na parang yung sinasabi mo yan din na sinasabi ng mamamayang Pilipino. Gunggong. Putangin na walang may gusto sa'yo. Mas lalong walang may gusto sa asawa mo. Ang dahil mo sinasabi, pampasyal ni Inday Sara. Putangin na, alam mo na ba kung ilang beses na masyal yan si Bongbong Marcos sa buong buhay niya? Sa 3 taon, walang ginawa yan kundi magpa-concert, magpunta sa ibang bansa. Putangin na yan, tagal-tagal niya nag-ikot-ikot sa ibang bansa. May bagyo pa sa Pilipinas, may namatay pa na sa Singapore nanonood ng karera. Itong mga kahayupan ninyo, ha? Ito, ganyan bumanat. Dire-diretso, walang binabasa. Oh, di ba yung amo mo, putya yan. Oh, hinihingan namin ng drug test, hindi nga makapag-drug test yung kupal na yan. Tapos putang na, umaalis si Inday Sara para sa bayang Pilipinas. Sino pinupuntaan ni Inday doon? Pag pumunta ba siya ng Thailand, ang minimit niya yung mga taga-Thailand. Pag pupunta ba siya ng ibang bansa, minimit niya taga-ibang bansa. Kupal. Asan yung amo mo ngayon? Hindi ba nasa Osaka? Tapos makikipag-usap pa bukas, makikipag-meet and greet pa. Trabaho ba ng presidente yan? Tangina mo, galing-galing mo manita eh. Yung amo mo nga, hindi mo nga sinisita. Ang dami-daming biyahe ng amo mo. Sabi niya, investor, kupal kayo. Bagsak ang ating foreign direct investment. Wala tayong investor. Wala tayong investor na pumapasok galing dyan sa mga kupal na paikot-ikot ng gunggong mo na na amo. Tanginan yan. Tapos pag pumunta sa ibang lugar, ang dami pang kasama yung mga chuwariwap. Putya yan. Kaya nako, ewan ko talaga itong na to, double-sided na pagbabalita ng mainstream media na to. Secretary Claire Castro, ngayon na nasa Australia si Vice President Sara Duterte para dumalo sa Free Duterte Now. Oh, putangin na yan. Kung halimbawa, yung doon, yung sineselebrate doon sa Australia, Pilipino din mga yan eh. Nagpapadala ng remittance yan dito eh. Nire-respeto ni Inday Sara yan. Kaya kapag merong invitasyon, pupuntahan niya talaga. Kasi mga Pilipino yan eh. Hindi ba? Eh kayo kasi, putangin na yung administrasyon ninyo, pag pinatapon nyo yung tao sa ibang bansa, akala nyo tapos na ron. Nakapagpadala kayo ng OFW sa ibang bansa, akala nyo tapos na dun. Inaantayin nyo lang yung remittance ng mga OFW natin para yumaman kayo, mga hayop kayo. Pero pag kailangan kayo ng mga OFW, wala kayo. O ngayon, inimbita si BP Sara saan? Nung nakaraan, sa Hague, nag-birthday siya, pangalawa, dyan sa Malaysia, taas ngayon naman, nandiyan dyan sa Australia. Oh, inimbita siya, pumunta siya dyan sa Australia dahil may nagpapunta sa kanya. Sino? Mga Pilipino. Tangina, naiinggit ba kayo, Claire Castro, na hindi si Bongbong yung iniimbita nila? Ba't ka mag-iimbita ng Satanas? Naiinggit ka ba, Claire Castro? Bakit si BP Sara ini-invite ng mga Filipino communities all over the world? Oh, siguro, sabihin mo yung amo mo, baka... Sabihin mo yung amo mo kasi ayusin yung trabaho niya para gusto siyang makita ng mga Pilipino, hindi yung pangalawang pangulo niya. May insecure siya, wala naman siyang alam. Bobo naman, wala namang ginagawa sa Pilipinas.
3 taon na nakalipas, ang lalaki ng inutang, ang dami na nawalang pera sa gobyerno, ang dami ng reklamo ng korupsyon, putang ina niyan, tapos sa 3 taon, wala naman nagbago. Pahirap pa ng pahirap ang mga Pilipino. O, diretso. Rally. Sabi ni Undersecretary Castro, sa loob pa lamang ng 1 buwan, 4 na beses na agad nagpunta sa abroad si VP Sara. Sino ba pinuntahan niya eh? Mga supporter ng tatay niya eh. Sinong pinuntahan niya sa dahig? Tatay niya. Putangin na mo, kung tatay mo yun nandoon, hindi niya bibisitahin yun. Sino ba yung tatay mo? Wala naman silbi sa buhay yung tatay mo. Ang malaking pagkakamali nga ng tatay mo, yung hindi kayo pinutok sa kumot. Oo, yung putangin na hindi umepekto yung cytotext sa'yo. So wala kang pakialam kung umalis si Inday Sara, unang-una sa lahat. Ba't mahanap ka ng hanap kay Inday Sara? Hindi mo ba makita yung amo mo? Hindi mo ba maramdaman yung amo mo? Tsaka ano ba trabaho ni Inday Sara? Putangin na yan, Vice President. Ang trabaho ng Vice President, pag namatay yung presidente, siya magiging presidente. O di ba? So pwede siya talagang umalis o umalis. At saka, pag umaalis siya, putangin na may mga ano yan, may mga pinapipirmahan niya na papel. May mga pinipirmahan niya ng mga nag-a-approve ng kanilang travel documents. Kupal ka. Ina-approve ng opisina ng Malacanang yan. Yung kanyang pag-alis-alis dito. Kung hindi, putangin na problema nyo na yan. Oh, problema nyo na yan. Kung umaalis si Inday Sara bilang isang halal ng taong bayan at binababawalan niya siyang umalis pa rin siya ng umalis, ayun, kasalanan niya yun sa inyo. Pero walang ginagawang mali si Inday Sara sa pagpunta, pag-ikot sa buong mundo para i-meet yung mga kababayan natin. Gusto siyang makita ng kababayan natin, ayaw makita si Bongbong, anong magagawa mo? Ayaw nila sa pangiwingi ni Bongbong eh. Kaya mas gusto na si Inday Sara. Siyempre nga naman, mag-iimbita ka. O siyempre pag nag-imbita ka, magpapakain ka. Di ba? Putangin na, tas ang pupunta, ngiwi ng ngiwi. Hindi masyadong makakain. Putangin na yan, hindi pa marunong magtagalog. O, di wag na. Doon na ako sa maganda. Yung pagdating pa lang, puta maliwalas na. Si Inday Sara kahit alas 8 na ng gabi, tangin na amoy alas 6 ng umaga pa rin. Ganda-ganda. So si Claire Castro eh. Masyado kang atribida. Pati yung pag-alis-alis ni BP Sara eh. Putangin na, panay nga ang alis ng mga congressman. Panay nga ang alis ng mga nasa gobyerno. Panay ang alis ng amo mo. Nasa Japan na naman. O hindi ba? Tingnan mo kung ilang beses na umalis si Pangulong Duterte, Pangulong Marcos. Bilib pa ako dyan ha. Sa totoo lang, mas malaki po yung budget ni Marcos ngayon para sa travel expense niya. Pero kita mo, hindi naman masyado nagta-travel. Saan nyo na naman dinala? Kupal kayo. O tapagin nyo yung mga Pilipino sa abroad. Tanginan ninyo, sa dami ng pinamigay nyo na pera, inubos nyo yung pera ng bayang Pilipinas. Pusta tayo, wala tayong pera pag sundo, no? Doon sa mga kababayan natin sa abroad, mga hayop kayo. Paano magkakaroon tayo ng kakayanan para sunduin yung mga yan? Putya, nasa bulsa na nila lahat yung pera. Alam daw niya na nag-celebrate si VP Sara ng kanyang birthday sa the Netherlands. Sinundan ito ng kanyang biyahe sa... Magagawa mo kung gustong i-celebrate ng mga Pilipino yung birthday niya doon. Claire Castro, putang ina, magagawa namin kung kahit kapitbahay mo, imbitahin mo sa bahay mo, hindi nagpupunta dahil sa sama ng ugali mo. Di na namin kasalanan kung walang nag-iimbita sa inyo, kung yung mga birthday ninyo parang pampunebre. Wala na kaming pakialam doon. Masyado kayong inggitero. Wini-welcome si Inday Sara ng mga tao sa ibang bansa. Wini-welcome at ini-invite si Inday Sara ng mga Pilipino na constituents niya, buong Pilipinas eh. Di ba? Ini-invite din siya ng mga Pilipino doon. So pupunta siya. Ginagawa niya yung trabaho niya habang nandoon siya. Bakit? Kasi nga a-assure niya na yung mga Pilipino nandoon maayos yung kalagayan nila. Sabihan mo kasing amo mo para imbitahin siya. Baka imbitahin niyang amo mo sa impyerno. Pag inimbita kayo sa impyerno, sumama ka na, wag ka nang bumalik ha. Ayop kayo. Para imbitahin si Bongbong, yung mga taga-Australia, lahat ng mga bansa sa Pilipinas nang ina niyan. Imbitahin nyo si Bongbong para matuwa tong kupal na to. Masyadong insecure. Tanda-tanda mo na, Claire Castro, yung gitera ka pa. Qatar, meron pa sa Kuala Lumpur at ngayon nga ay nasa Australia. Although kung tanga-tanga talagang putang ina. Yung pagpunta niya sa Qatar, stopover talaga yun ng mga pumupunta ng dahig. Usually Qatar yan, Jordan o kaya Dubai.
Diyan talaga, walang diretso, papunta ron. Oh, so lalapag ka talaga diyan tapos magbabiyahe ka ulit papunta ng Dahig on the way o di maraming Pilipino sa Qatar o di yung personal na biyahe na maximize siya pa. Pumunta siya sa Qatar, daming Pilipino doon o di nakipagtsukaran pa siya sa mga Pilipino doon. Mafe-feel ng mga Pinoy na hindi sila left alone diyan sa ibang bansa. O, di ba? Tapos nagpunta siya sa Dahig. Nag-birthday siya doon. Pagkatapos pumunta siya ng Malaysia. O, may ano din diyan, mayroon ding prayer rally o para kay Pangulong Duterte o tapos ngayon na naman inimbita naman siya sa Australia. Utangin na Claire Castro, maligo kasi kayo, paliguan niyo yung mga sarili niyo ng holy water. Kung ayaw ng mga Pilipino imbitahin kayo, you have to check yourselves, baka naman may mali kayo. Personal trip man daw ito kasama ang kanyang pamilya, sabi ni Undersecretary Castro, desisyon na to ng Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag. Naman pala tangin na kayo, hindi naman kasi kailangan lahat ng tatanong sa'yo, sasagutin mo. Kasi kapag ang tinatanong sa'yo yung trabaho mo, kamusta na yung ganito, kamusta na yung ganyan, nga ka. Wala ka may sagot. Pero pag patungkol kay Duterte, lagi kang may sagot. Hindi mo naman trabaho si Duterte in the first place. Tsaka wala kang pakialam si Duterte sa'yo kahit anong sabihin mo. Ang tingin niya sa'yo, aso. Dadalawa lang kayo sa lahi ninyo ni Franz Castro. Kayo yung mga pinaka mahirap na aso na putangin na kahit na umietchas pa kayo ng ginto, ayaw pa din sa inyo ng tao. Ni Undersecretary Claire Castro. Pampersonal o pambayan? Ewan ko, putangin na mo, lagi ka nagtatanong. Intrigera ka masyado kang chismosa. Kasi kasuyin mo yung sarili mo. Putangin na, hindi nga kami nagre-reklamo. Araw-araw, iba damit mo. Laki ng sweldo mo, te. Tinan mo, pinoproblema mo si Inday Sara. Di ba sinabi na ni Inday Sara, putangin na ninyo, hanap kayo ng hanap sa akin. Comment kayo ng comment sa ginagawa ko, pero galit na galit din naman kayo. Kaya ngayon yung sinasabi ko na po, Chaya, typical itong si Castro na ito. Oo, si Claire Castro. Typical ito na kapitbahay mong inggitera. Oo, yung po tsaka kapag ka naghulugan ka ng pagbumili ka ng karaoke. Tangin na sasabihin niya, kunya, hulugan naman yan. Hulugan naman yung karaoke na yan. Tapos kakanta ka, mas magaling kumanta kaysa sa kanila. Sasabihin, maganda lang yung mic. O hindi ba? Tapos magpapakasaya-saya. Sasabihin, utang lang naman yan. Yung mga pinangahandaan yan, utang lang yan. O hindi ba ganyan yung typical na kapitbahay mo na lahat na lang putangin na sinita. Pero yung sarili hindi nakikita. Bago mo sitahin si Inday Sara, siguraduhin mo muna na yung amo mong fake news peddler na si Bongbong Marcos, siguraduhin mo muna na hindi umaalis. O kita mo, pumunta ng Japan ngayon. Anong gagawin niya ron? O hindi ba? Nagreklamo ba kami? Gusto nga namin wag na bumalik eh. Sabi ko nga, nag-comment nga ako nung send-off nila eh. Pupunta daw sila ng bansa. Sabi, sa Japan, iiwan daw nila yung Pilipinas kay ganito, ganyan. Putang ina niyan. Pag umalis kayo, kahit magbubuti yung ilagay mo dyan sa Malacanang, baka mas magaling pa na presidente sa iyan. That is the question. So wala po tayong masasabi kung Wala ka naman pala masasabi. Ito mo, pang sarili ba o pang bayan? That's the question. So hindi mo kayang sagutin. Wala kang masasabi. Ba't dakdak ka pa rin ng dakdak? Kung wala ka talagang masasabi, ba't di ka na dumadakdak? Kasi hindi naman yan ang posisyon ng gobyerno. Ang posisyon ng gobyerno, since pinayagan niya yung umalis, hindi naman yan makakalis si Inday Sara nang walang pirma ng superior niya eh. Tama, mali? Alam mo ba pagka nagpupunta ako ng airport, international ang biyahe ko, tatanungin ako lagi ng immigration sa Pilipinas, "Sir, nagtatrabaho po ba kayo sa gobyerno?" Sasabihin ko syempre hindi po. Okay, sige po. So bakit nila tinatanong kung nagtatrabaho kayo sa gobyerno? Kasi meron pa kayong isang papel na ipakikita sa immigration natin dito na pinapayagan kayo lumabas ng bansa. Oo, na pinapayagan kayo ng halimbawa, congressman ka o pinapayagan ka ng kongreso na makaalis ka. Ganun yun, Claire Castro. Tangin na, kung makapagsalita ka, para kasing lahat alam mo eh. Wala ka namang alam talaga. ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente,
Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa. Oh, Panginoon, taong bayan ba talaga nakakita o ikaw lang? Tarantado ka. Sabi mo nun, wala masyadong krimen kasi hindi mo naman nakikita. Oh, pagka-krimen na pinag-uusapan, hindi mo nakikita. Pero pag alis-alis ni Inday Sara, nakikita mo. Di ba, natatandaan yung sinabi nito, lumabas naman ako. Pupunta naman ako sa palengke. Di naman ako nakakita ng krimen. Di naman ako nais na tiyan. Oh, ibig sabihin, maayos ang bayang Pilipinas niyan. Tarantado, di ba? O, so ngayon, hindi siya makakita ng mga kamalian nila. Pucha yan. Kay Inday Sara, lahat na lang ng ginagawa ni Inday Sara, mali sa kanila. Bilang isang halal. Ito daw ang reklamo ng taong bayan. Tangin na, tuwan-tuwa pa nga yung taong bayan. Taong bayan nga yung nag-imbita sa kanya doon. Gago talaga itong punyetan to. Di ba Claire Castro? Pinimbita siya sa Australia. Pupunta siya sa Australia, wala na mag-iimbita sa kanya. Ang gagawin niya ron? Putangin na yan. Pumunta siya ron because she was invited by the Filipino community there. O hindi ba? So alam ng mga Pilipino yung pagpunta niya doon dahil inimbita siya doon. Ano sinasabi mong ito ang boses ng mga Pilipino, kung ng mga Pilipino, kupal ka? Ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanya... Ulitin. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Yes, bilang isang halal na leader ng bansa, nagpapaka-leader siya. Anong ginagawa niya? Yung pinabayaan ni Bongbong Marcos na OFW dahil alam nyo na hindi kayo irerespeto ng mga Pilipino abroad. Kaya pinabayaan nyo yung mga abroad yung mga tao sa abroad. O ang ginagawa ni Inday Sara, pinaparamdam ni Inday Sara dahil absent lagi yung kupal mong amo. Pinaparamdam. Absent si Bongbong pagkakagawa ng mga katarantaduang proyekto rito sa Pilipinas. O, ang ginagawa ni Inday Sara, siya nang umaabot, nakakaya naman sa amo mo. Inggit ka lang dahil di kayo iniimbita. Oh, hindi ba? Inggit ka lang dahil hindi kayo iniimbita. Inggit ka lang dahil puta si Inday Sara kahit saang bansa magpunta pinagkakaguluhan ng tao. Baka ikaw pag saan ka magpunta pinagkakaguluhan ka ng tae. Anong hana naman? Puta, makahaha ka para kang nanginsulto. Ano pa sasabihin nitong mokong na to? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Hindi pwede siguro, abogado ka eh. Ang kanya lang sigurong malalabag. Hindi ka pala sigurado eh. Na may nilalabag siya eh. Bakit ka nagsasalita? Hindi ba? Nilalabag niya yung kanyang mandato sa bayang Pilipinas. Ano ba mandato ni Inday? Ano ba trabaho ni Inday? Para for your information, at least kami alam namin trabaho ni Inday. Alam din namin trabaho dapat ng isang spokesperson. Magsalita in behalf of his amo. Kasi ikaw ay aso ng amo mo. O ngayon, ito si Inday Sara. O ano mandato ni Inday? Antayin mamatay si Bongbong. Kaya nga hinihingi ni Inday Sara yung mga DSW, hindi pala. Yung DepEd, yung National Security Council, kaya nga yan yung hinihingi niya. Kasi ang trabaho talaga ng Vice President, isa lang. Manalangin, hintayin, isang araw hindi na magasing yung mga adik na na mga nasa gobyerno. Oh, di umano ha, hindi ako nagsabi niyan. Inulit ko lang sinabi nitong nag-comment. Oh, pero ito lang ang diyan. Yun ang sinasabi natin ha. Yun ang mandato ng Vice President. Ang mandato niya is intayin lang na ito si Bongbong Marcos maglaho ng tuluyan. Diba? Punta ng Japan, hindi na bumalik. O nakita na yung mga kamag-anak niyang unggoy doon. Hindi na sumama na siya sa mga kamag-anak niya, hindi na siya bumuwi. O kung nakita niya, kung gano'n, wala na tayong presidente, ayun, by constitution and by succession, si Vice President ang magiging bagong presidente. O yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga humihingian sila ng ibang trabaho sa gabinete para may magawa sila. O so far, yun ang trabaho ng Office of the Vice President. Makita kung kailan pumalit, kung kailan man mawawala yung walang silbi nating walang silbing leader. Ruth
Sa press briefing nga kanina, tinanong din si Undersecretary Claire Castro tungkol doon sa planong pang-iisnab ni Vice President Sara Duterte sa State of the Nation address. Oh, iisnabin ni Inday Sara ni itong sona ni Bongbong. Bakit mo iisnabin? Putangin na yan. Meron na yan 3 sona na una. Walang natupad yung kupal na yan. Anong sasabihin niya dito sa pang-apat na sona, sa sona niya na to? Na sa ngayong taon na to, 2025, sa sona niya, anong gagawin niya? Magsisinungaling ulit. Tanga, nakita nyo nga napakasinungaling. Sumasakay daw talaga sila ng MRT. Siya daw at yung kanyang pamilya sumasakay daw talaga ng MRT. Putangin na nyo, saan kayo pupunta pag nag-MRT kayo? Ulul ba kayo? Putangin na, baka nga hindi mo alam kung saan ang mga estasyon na yan eh. Sumasakay daw talaga sila. Wow! Ano yan? Sabi ko nga sa iyo, sagad ang kasinungalingan talaga nito ni Bongbong. Nuknukan talaga ng fake news yung mokong na yan. Pakitaan nyo kami ng CCTV na talagang regular silang sumasakay diyang pamilya. Tanginan yan. Tagal-tagal ko nag-MRT, tagal-tagal ko nagtrabaho eh. Kahit isang anino mo, wala akong nakita eh. Tsaka kapag sumakay kayo ng tren, putangin na, imposibleng hindi kayo mamidya, imposibleng hindi kayo mabidyohan. Imposible hindi kayo mapicturean ng mga tao. Di sana ang dami sinasabi na Bongbong, Martes, pumunta ng Mega Mall o gumamit ng MRT. O talagang napaka-humble nitong presidente na to. Wala kayong ganun. Oo, wala kang ganyan. Bongbong, tumigil ka. Hindi totoo yung sinasabi mo na araw-araw ka sumasakay ng tren. Baka feeling mo nakasakay ka sa tren, baka sabog na sabog ka. Oo, baka hindi ko sinasabing sabog ka. O baka naman iba tama, kaya feeling mo nakasakay ka sa tren. Ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong darating na July. Pero ang sabi dyan ni Yuse Castro, kahit naman nung nakaraang taon, hindi na rin dumating si VP Sara. Ba't ka pa nga pupunta sa isang zona na wala naman laman? Zona na puro kasinungalingan. O hindi ba? Ba't ka pa pupunta ron? Magsasayang ka lang ng panahon. Oh, ganun lang talaga yun. Sorry na lang. Oh, sabi ko nga sa inyo, ito si Bongbong hindi na nga iniimbitahan, ayaw pang puntahan. Ito yung kaklase mo na may kaya, masarap naman yung pagkain sa bahay nila pero mas gusto pa ng mga tao doon sa walang pagkain basta masaya. Oo, okay lang sa amin. Nandito kami sa abroad, napupunta si Inday Sara, kahit walang pagkain, kami na magpapakain. Basta masaya kami. O hindi ba dyan nangyari kahapon sa napakagandang inorganize na yung Bring PRD Home na 100th anniversary ng pagkakakulong niya. Alam mo, grabe umaga pa lang nagmo-motorcade na. Pagdating namin basang-basa na yung mga naka-motorcade. Nagstay sila hanggang matapos yung prayer rally. Galing. Ganyan ang mga taga-Bacolod. Sobrang lupit ng mga taga-Bacolod. Ito si Bongbong, putangin to, kahit mag-imbita to siguro baka mga engkanto lang ang magpunta mga kalahi niya. Pero kung ayaw daw nitong marinig yung mga accomplishments na sasabihin ni PBBM, decision na raw yan ng Vice Presidente. Bruce. Mase, isa pang issue, may tugon ba ang palasyo dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque na? Ayan na, si Harry Roque. Catch me if you can daw siya. Oh, di ba? Yan ang mga balita. Sabi ko nga sa inyo, gawin nating nakakatuwa yung mga balita Oh, kayo masyado kayong nagseseryoso. Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang